Parang binuhusan ng asido ang dibdib ni Luna nang maramdaman niya ang kumukulong kape na tumagos sa kanyang puting blouse. Napasinghap siya sa sakit, pero mas masakit ang nakita ng kanyang mga mata. Isang malaki at maitim na mantsa na unti-unting kumakain sa kaisa-isang disenteng damit na meron siya. Sa gitna ng malamig at makintab na lobby ng Grayson Holdings, pakiramdam ni Luna ay gumuho ang mundo niya. Wala pang 5 minuto, haharapin na niya ang interview na magdidikta kung kakain ba ang anak niya bukas o hindi. At heto siya, mukhang basahan. Napahigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang bag na tahi-tahi na lang. Biglang pumasok sa isip niya ang mukha ni Zio kaninang umaga. Ang pilit nitong nangiti habang isinusuot ang sapatos na may butas na sa ilalim at ang malambing na boses nito na nagsabing, "Galingan mo, Mama, para makabili na tayo ng fried chicken." Isang matinding takot ang bumara sa lalamunan ni Luna. Hindi ito pwedeng mangyari. Bawal siyang pumalpak. Ang mantsang ito ay hindi lang dumi sa damit. Ito ay simbolo ng lahat ng kamalasan na pilit humahila sa kanya pababa. Pero para kay Zio, lulunukin niya ang hiya. Para kay Zio, kahit magmukha siyang katawa-tawa, itutuloy niya ito. Pinahid niya ng tissue ang mantsa ng mabilisan. Huminga ng malalim para pakalmahin ang nanginginig na mga kamay at tumakbo patungo sa elevator. Ang bawat tunog ng kanyang heels sa pasilyo ay parang orasan na mabilis na tumamatakbo. "Miss Luna Cortez?" Ang tawag ng sekretary ay parang hatol ng hukom. Tumango si Luna. Pilit na inayos ang buhok na gulo-gulo dahil sa hangin sa labas at niyakap ang folder sa kanyang dibdib para takpan ng mantsa. Bumukas ang pinto ng opisina ng CEO. Isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang hangin sa loob ay amoy mamahaling leather at kape. Amoy ng tagumpay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa dulo ng mahabang mesa, may isang lalaking nakaupo. Nakatalikod ito, nakaharap sa malawak na bintana na tanaw ang buong Makati. "Good morning, sir," bati ni Luna. Sinikap niyang gawing matatag ang boses niya kahit na parang sasabog ang dibdib niya sa kaba. "I am Luna Cortez. I apologize for being late." Magulo ang buhok at amoy kape. Natigilan si Luna. Ang boses na yon, hindi maaari. Ang boses na yon ay parang multo na biglang bumangon mula sa hukay ng kanyang nakaraan. Malalim, malamig, at puno ng awtoridad na minsan nang nagpatibok at dumurog sa puso niya. Dahan-dahang umikot ang swivel chair. Nanlaki ang mga mata ni Luna. Pakiramdam niya ay hinugot ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Ang matangos na ilong, ang panga na laging tensyonado. Ang mga matang dati ay puno ng init, pero ngayon ay kasing lamig ng yelo. Zane, si Zane Grayson, ang ama ng anak niya. Nanigas si Luna sa kinatatayuan niya. Ang mga tuhod niya ay naging tubig. Gusto niyang tumakbo palabas. Gusto niyang sumigaw. Pero walang boses na lumabas sa bibig niya. Bakit hindi niya alam? Bakit hindi niya tinignan kung sino ang CEO? Tinitigan siya ni Zane. Walang gulat sa mukha nito. Sa halip, isang mapait at mapang-asar na ngisi ang sumilay sa mga labi ng binata. "Luna Cortez." Bigkas ni Zane. Ang pangalan niya ay parang lason sa dila nito. Ang babaeng laging nangunguna sa klase. Ang babaeng punong-puno ng pangarap. Tignan mo nga naman ang tadhana. Bakit parang nawala na ang kinang mo? Ang hiya ay parang apoy na gumapang sa pisngi ni Luna. Inalis ni Zane ang tingin sa mukha niya at ibinaba sa mantsa sa kanyang damit. Ang tingin nito ay puno ng pandidiri. Parang tinitignan ng isang basurahan. "Nandito ka para mag-apply bilang executive assistant ko?" Tumawa ng mahina si Zane, pero walang saya ang tawang yon. "Sa itsura mong yan, tingin mo ba qualified ka pa? O baka naman naligaw ka lang ng pinapasukan?" Nuyuyom ni Luna ang kanyang mga palad. Ang sakit ng mga salita nito ay tumagos sa kanya, pero kasabay nito ay ang paggising ng isang pamilyar na damdamin,
ang galit. Naalala niya ang hirap, ang pagluha niya gabi-gabi habang karga si Zio, ang panghahamak ng pamilya nito noon. Itinaas ni Luna ang kanyang noo. Sinalubong niya ang tingin ni Zane. "Kailangan ko ng trabaho, Zane." Sagot niya, tinanggal na ang formalidad. "At alam nating dalawa na kahit ganito ang itsura ko, mas magaling ako sa kahit sinong aplikante na pumasok sa pinto na yan." Bahagyang nagulat si Zane sa sagot niya, pero agad itong napalitan ng interes. Humakbang si Luna palapit sa mesa. "Alam ko kung paano ka mag-isip. Alam ko na ayaw mo sa mga taong mabagal. Alam ko na umiinom ka ng black coffee tuwing 3:00 dahil bumabagsak ang energy mo. At alam ko na kailangan mo ng tao na kayang sabayan ang ugali mo." Madiin ang bawat salita ni Luna. "Hindi ako nandito para makipagkaibigan sa'yo. Nandito ako para magtrabaho dahil kailangan ko ng pera." Tumahimik ang buong kwarto. Nagkatitigan sila ng matagal. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos may kuryente. Pagkatapos ng ilang sandali, sumandal si Zane sa kanyang upuan at pinagsalikop ang mga daliri. "Desperada!" bulong ni Zane, pero may halong kasiyahan sa mga mata nito. Kumuha ito ng isang folder at inihagis sa harap ni Luna. "Tanggap ka." Nanlaki ang mata ni Luna. "Ano?" Sabi ko, "Tanggap ka." Ulit ni Zane, pero ang tono nito ay parang nagbabanta. "Start immediately. Pero huwag kang mag-isip na magiging madali ito, Luna. Gagawin kong impyerno ang bawat araw mo dito hanggang sa ikaw na mismo ang kusang umalis." Kinuha ni Luna ang folder. Nanginginig ang kamay niya. Alam niyang papasok siya sa gulo. Alam niyang nilalaro lang siya ni Zane. Pero naisip niya ang sapatos ni Zio. "Thank you, sir." Matigas niyang sagot. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas. Pinilit niyang huwag lumingon, kahit nararamdaman niya ang bigat ng tingin ni Zane sa kanyang likuran. Pagkasara ng pinto, halos matumba si Luna sa pader ng hallway. Habol niya ang kanyang hininga. Nanginginig ang buong katawan niya. Dukot-dukot ang lumang cellphone, nanginginig ang mga daliri niyang idinial ang numero ng kanyang nanay. "Hello? Ma?" Garalgal ang boses ni Luna. Pinipigilan ang paghagulgol. "Oh, anak, kamusta? Tanggap ka ba?" Masayang tanong ng ina sa kabilang linya. Pumikit si Luna. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. "Ma," bulong niya. Tinatakpan ng bibig para hindi marinig ng mga empleyado sa paligid. "Kailangan kong umalis. Hindi ako pwedeng magtrabaho dito. Hindi pwede." "Ha? Bakit, Luna? Kailangan natin ng pera para sa gamot ni Zio." "Ma, hindi niyo naiintindihan." Humagulgol siya ng mahina. Ang takot ay bumalot sa puso niya. "Siya yung boss ko, ma. Si Zane. Nandito siya. Ang ama ni Zio. Nahanap na niya ako." Isang katahimikan ang bumalot sa linya. Ibababa na sana ni Luna ang telepono nang maramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahan na parang sa slow motion, lumingon si Luna. Nakatayo doon si Zane, ilang dangkal lang ang layo sa kanya. Nakatingin ito ng diretso sa mga mata niya at sa pagkakataong ito, wala nang ngangisi sa mga labi nito. Seryoso at nakarinig. "Sinong ama?" tanong ni Zane. Ang boses ay mababa, pero puno ng panganib. "Sinong nahanap na, Luna?" Nakita ni Zane ang pagtalon ng balikat ni Luna nang magsalita siya. Para itong pusang na corner sa isang madilim na eskinita. Nanginginig, takot na takot, at handang tumakbo anumang oras. Hindi nakalagpas sa pandinig niya ang pagbanggit nito sa pangalan niya. At may isa pang salita. "Ama? O baka mama?" Hindi siya sigurado. Ang lakas ng ulan sa labas at ang kapal ng salamin ng gusali ay humarang sa iba niyang sinabi. Pero ang takot sa mukha ni Luna, malinaw na malinaw. "Sino ang kausap mo?" tanong ulit ni Zane.
Humakbang siya palapit hanggang sa maamoy na niya ang pamilyar na amoy ng vanilla shampoo nito na hindi nagbago sa loob ng 7 taon. Mabilis na ibinaba ni Luna ang cellphone at isiniksik ito sa bulsa ng kanyang palda. Wala po, sir. Nauutal nitong sagot. Hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Nanay ko lang po. Nag-aalala lang siya. Sa trabaho. Pinanliitan ni Zane ng mata ang dalaga. Nagsisinungaling ito. Kilala niya si Luna. Kapag nagsisinungaling ito, napapakagat ito sa ibabang labi. At heto siya ngayon. Halos dumugo na ang labi sa diin ng pagkakakagat. Pero bakit? Ano ang tinatago ng isang dating matapang na student leader na ngayon ay parang babasagin na kristal na? Wala akong pakialam sa nanay mo. Malamig na sabi ni Zane. Tinalikuran ito para itago ang kislap ng kuryosidad sa kanyang mga mata. Ang pakialam ko ay ang trabaho mo. You're barely 5 minutes into the job, Miss Cortez, at nasa personal calls ka na agad. Hindi na maulit, sir. Siguraduhin mo. Sagot ni Zane habang naglalakad pabalik sa kanyang mesa. Dahil ngayong gabi, hindi ka uuwi hanggat hindi mo natatapos ang audit ng nakaraang 5 taon. I want everything on my desk by tomorrow morning. Nakita niya sa peripheral vision ang panlulumo ni Luna. Imposibleng matapos yon ng isang tao sa isang gabi. Gusto niyang makita itong sumuko. Gusto niyang marinig itong magmakaawa o kaya ay sigawan siya tulad ng ginagawa nito noon. Pero hindi. Tumango lang si Luna. Maputla, pero desidido. Yes, sir. Lumipas ang mga oras. Pumatak ang 8:00 ng gabi. Tahimik na ang buong building. Tanging ang tunog ng keyboard ni Luna at ang mahinang ugong ng aircon ang naririnig. Nasa loob pa rin si Zane ng kanyang opisina. Kunwaring nagbabasa ng reports. Pero ang totoo, kanina pa siya nakatingin sa CCTV monitor na nakatutok sa desk ni Luna sa labas. May kakaiba, kanina pa ito balisa. Panayang tingin sa cellphone. Maya-maya, nakita niyang may kinausap ito sa telepono. Mabilis, pabulong. Tapos, dali-dali itong bumaba ng lobby. Pagbalik ni Luna, may dala na itong malaking paper bag at parang may kausap siya sa hangin. Kumunot ang noo ni Zane. Nababaliw na ba ang babaeng to sa dami ng trabaho? Nakita niyang lumingon-lingon si Luna sa paligid, parang sinisigurong walang tao, bago sumiksik sa ilalim ng kanyang desk ng ilang sandali. Pagahon nito, inayos nito ang sarili at nagpatuloy sa pagtatype. Anong kalokohan to? Hindi na nakatiis si Zane. Tumayo siya, inayos ang kanyang coat at padabog na binuksan ang pinto ng opisina. Cortez! Napatalon si Luna sa upuan. Halos maitapon nito ang mga papel na hawak. Sir? Gulat na gulat nitong sagot. Ang mga mata nito ay nanlalaki at mabilis na humarang sa harap ng mesa, parang may tinatakpan. Naglakad si Zane palapit. Mabagal. May awtoridad. Ang bawat hakbang niya ay parang banta. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Hindi inaalis ang tingin sa mga mata nito. Tapos ko na po ang kalahati, sir. Inaayos ko lang po ang... Hindi iyon. Putol ni Zane. Bakit ka bumaba kanina? At bakit parang hindi ka mapakali? Huminto siya sa tapat mismo ng mesa ni Luna. Napansin niya ang isang bagay na nakapatong sa gilid ng keyboard nito. Isang maliit na bagay na gawa sa kahoy. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Zane. Dahan-dahan niyang inabot ang bagay na yon. Kahit akmang pipigilan sana siya ni Luna. Isang miniature wooden airplane. Luma na, gasgas na ang pintura, at putol na ang isang pakpak. Natigilan si Zane. Kilala niya ang eroplanong ito. Ito ang prototype na inukit niya gamit ang cutter nung college sila. Ito yung gabing umiiyak siya sa rooftop ng university dahil sa pressure ng ama niya. At si Luna. Si Luna ang tumabi sa kanya. Binigay niya ito kay Luna noon. Para maalala mong lilipad ka rin balang araw, sabi niya noon. Akala niya tinapon na ito ni Luna nung naghiwalay sila ng landas ng masama. Bakit nasa iyo pa ito? Garalgal ang boses na tanong ni Zane. Tinitigan niya si Luna, naghahanap ng sagot.
Bakit tinatago mo pa ang basura ko, Luna? Namutla si Luna. Nanginginig ang mga labi nito, hindi makasagot. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. Puno ng mga salitang hindi masabi-sabi. Akmang magsasalita pa sana si Zane para diinan siya nang biglang may narinig silang tunog. Mula sa ilalim ng mesa ni Luna. Hachu! Isang maliit at matinis na bahing ng bata. Naniga si Zane. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa ilalim ng mesa. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Luna nang dahan-dahang yumuko si Zane at sumilip sa ilalim ng mesa. Ang tanging naririnig niya ay ang matinis na ugong sa kanyang tainga at ang kabog ng dibdib na parang sasabog na. Anong? Natigilan si Zane. Mula sa ilalim ng mesa, dahan-dahang gumapang palabas ang isang maliit na bata. Yakap-yakap nito ang tuhod, ang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa higanteng lalaki sa harap niya. Si Zio. Hawak pa rin ng anak niya ang lumang wooden airplane ni Zane. Tumayo si Zane ng tuwid. Ang mukha ay puno ng pagtataka at galit. Isang bata? Tumingin si Zane kay Luna, matalim at naghahanap ng paliwanag. May tinatago kang bata sa opisina ko, Cortez? Sino to? Nangatog ang tuhod ni Luna. Gusto niyang hilahin si Zio at takpan ito, pero parang naging bato ang katawan niya. Pamangkin ko po, sir. Mabilis at nauutal niyang sagot. Ang kasinungalingan ay mapait sa kanyang dila. Wala po kasing magbabantay. Emergency lang po. Pasensya na, ilalabas ko na siya. Aalis na kami. Pamangkin? Tinaasan siya ng kilay ni Zane. Tinitigan nito si Zio. May kung anong kislap sa mata ni Zane habang nakatingin sa bata. Parang may pamilyar siyang nakikita. Ang hugis ng mata. Ang kurba ng ilong. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Luna. Huwag, Zane. Huwag mong tignan ng ganyan. Hello po. Mahinang bati ni Zio. Ang boses ay nanginginig. Inabot niya ang wooden airplane kay Zane. Sa inyo po ba ito? Sorry po, nahulog ko. Aabutin sana ni Zane ang laruan. Pero napansin niya ang isang bagay. Maputla si Zio. Sobrang putla. Zio, anak, halika na. Tawag ni Luna. Akmang kakargahin ng bata. Pero bago pa siya makalapit, biglang bumagsak ang laruan sa sahig. Clag! Sumunod ang katawan ni Zio. Zio! Tili ni Luna. Bumagsak si Luna sa sahig at sinalo ang ulo ng anak. Mainit. Sobrang init ng katawan nito. At ang mas nakakatakot, may dugong tumulo mula sa ilong ni Zio. Zio! Gumising ka! Diyos ko, Zio! Ang takot na naramdaman ni Luna ay hindi maipaliwanag. Ito ang bangungot na lagi niyang iniiwasan. Ang sakit ni Zio. Anong nangyayari? Tanong ni Zane. Nawala ang pagiging boss nito. Lumuhod siya sa tabi ni Luna. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Tulungan mo ako. Humagulgol si Luna. Wala na siyang pakialam kung sino si Zane. Isa lang siyang ina na nagmamakaawa. Kailangan siyang madala sa ospital. Parang awa mo na. Walang sinayang na oras si Zane. Mabilis nitong kinarga si Zio sa kanyang mga bisig. Ang maliit na katawan ng bata ay parang walang bigat sa malalakas na braso ni Zane. Tumakbo sila palabas ng opisina, pababa sa elevator, hanggang sa parking lot. Sa loob ng kotse, habang pinaharurot ni Zane ang sasakyan, yakap-yakap ni Luna si Zio sa backseat. Pinapahiran niya ang dugong patuloy na tumutulo sa ilong ng bata, pero hindi ito tumitigil. Ang puting damit ni Zio ay naging pula. Pula na kasing kulay ng dugo ng ama niya na nagmamaneho sa unahan. Tumingin si Luna sa rearview mirror. Nakita niya ang mga mata ni Zane, puno ng takot, puno ng pag-aalala. Kung alam mo lang, Zane, bulong ng isip ni Luna habang umiiyak. Kung alam mo lang na ang batang hawak mo kanina ay ang dugo at laman mo. Huwag kang pipikit, Zio. Nandito na si Mama. Bulong ni Luna sa tainga ng anak.
pero wala itong malay. Pagdating sa St. Luke's, agad sinalubong sila ng mga nurse. Emergency! 7-year-old male, unconscious, severe epistaxis. Sigaw ng doktor. Habang tinatakbo ang stretcher papasok sa ear, naiwan si Luna at Zane sa hallway. Nanginginig ang buong katawan ni Luna. Ang mga kamay niya ay puno ng dugo ng anak niya. Napaupo siya sa sahig, humahagulgol. Nakatayo lang si Zane sa gilid, nakatingin sa sarili niyang kamay na may bahid din ng dugo ni Zio. Tahimik. Malalim ang iniisip. Lumipas ang ilang minuto na parang oras. Lumabas ang doktor, mukhang problemado. Mabilis na tumayo si Luna. "Dok, kamusta ang anak ko? Anong nangyayari?" "Mrs., stable na siya pansamantala, pero kailangan niya ng blood transfusion agad." Mabilis na paliwanag ng doktor. "Masyadong marami ang nawalang dugo. We need type AB negative blood." Ngayon din. Nanlamig si Luna. "AB negative?" Ulit niya. "Opo. Rare type po ito. Na-check namin ang blood bank, ubos na ang stock namin dahil sa aksidente kanina sa highway. Kayo po ba, Mrs.? Ano ang blood type nyo?" "Type O ako," sagot ni Luna. Parang pinagsakluban ng langit at lupa. "Dok, wala na bang ibang paraan? Hanapan nyo siya. Babayaran ko kahit magkano." "Mrs., oras ang kalaban natin. Kung wala tayong donor sa loob ng 30 minuto, baka bumigay ang puso ng bata." Napaluhod ulit si Luna. Ang desperasyon ay sumakal sa kanya. Mamamatay ang anak niya dahil lang sa dugo. Dahil wala siyang maibigay, biglang may nagsalita sa likuran niya. "Ako." Napalingon si Luna at ang doktor. Si Zane. Nakatingin ito ng diretso sa doktor, seryoso at desidido. Tinatanggal na nito ang kanyang coat at niluluwagan ng tie. "Type AB negative ako," sabi ni Zane. Ang boses niya ay buo at walang pagdadalawang isip. "Kunin niyo ang dugo ko." Natigilan si Luna. Tumingin si Zane sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi galit o pagdududa ang nasa mga mata nito, kundi isang kakaibang tingin, isang koneksyon na hindi kayang putulin ng 7 taong pagkakawalay. "Sir Zane!" Bulong ni Luna. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Zane sa kanya bago sumama sa nurse. "Hindi ko hahayaang may mangyari sa pamangkin mo." Naiwan si Luna sa hallway. Parang bombang sumabog sa utak niya ang nangyari. Si Zane ang magliligtas kay Zio. Ang dugong dumadaloy kay Zane ay dadaloy na rin sa ugat ni Zio. Literal na magdudugtong ang buhay nilang mag-ama. Lumipas ang 1 oras. Nakaupo si Luna sa waiting area tulala. Sabi ng nurse, okay na si Zio. Successful ang transfusion. Narinig niya ang mga yapak. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Luna. Nakita niya si Zane na naglalakad palapit. May bulak na nakatape sa braso nito kung saan siya kinuhanan ng dugo. Maputla si Zane, pero ang mga mata nito ay nagliliyab. Hawak nito ang isang pirasong papel, ang result form ng blood typing. Huminto si Zane sa tapat niya. Ang anino nito ay tumakip kay Luna. Hindi ito nagsalita agad. Ang tunog lang ng aircon ang naririnig. "Luna," tawag ni Zane. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi sa galit, kundi sa isang emosyon na mas malalim. Inangat ni Zane ang papel. Type AB negative, isang napakabihirang blood type. Lumunok si Luna. Alam niyang wala na siyang takas. 7 years old. Patuloy ni Zane, ang boses ay unti-unting tumataas. "Kamukha ko. At pareho kami ng dugo." Nilamukos ni Zane ang papel sa kanyang kamao at humakbang palapit kay Luna. Dahilan, para mapasandal si Luna sa pader. Ang mga mata ni Zane ay namumuo ang luha. Luha ng isang lalaking nalinlang. "Tumingin ka sa akin!" Sigaw ni Zane. Napatingin ang ilang nurse at tao sa hallway, pero walang pakialam si Zane. Ang mundo niya ay lumiit sa espasyong namamagitan sa kanilang dalawa. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Luna. Mahigpit. Ramdam ni Luna ang panginginig ng mga kamay nito.
Hindi dahil sa lamig, kundi sa galit na pilit nitong pinipigil. Ang batang yon, si Zio. Huminga ng malalim si Zane, parang takot sa sarili niyang tanong. Ang mga mata niya ay naghahanap ng kahit anong kasinungalingan sa mukha ni Luna. Pero pagod na si Luna. Pagod na siyang tumakbo. Anak ko ba siya? Ang tanong ay parang isang patalim na bumaon sa dibdib ni Luna. Hindi siya makasagot. Ang mga luha niya ay tuloy-tuloy sa pagpatak. Gusto niyang sabihing hindi. Gusto niyang gumawa ng kwento. Pero ang dugong nagligtas kay Zio ay nanggaling kay Zane. Ang katotohanan ay nasa ugat na ng anak nila. Ang pananahimik ni Luna ay sapat na sagot. Binitawan siya ni Zane na parang napaso. Umatras ito ng ilang hakbang. Hilot ang sentido. Tumawa ito ng mapait. Isang tawa na walang halong saya, kundi puno ng sakit. 7 taon. Bulong ni Zane sa sarili. Pero rinig na rinig ni Luna. Tinitigan siya ni Zane na parang isang estranghero. Parang ngayon lang nito siya nakilala ng lubusan. 7 taon, Luna. Nandito lang ako. Buhay ako. May kakayahan ako. Lumapit ulit siya. Ang muka ay ilang pulgada na lang mula kay Luna. Amoy ni Luna ang alak at gamot sa hininga nito at ang pamilyar na amoy na minsan na niyang minahal. Bakit? Basag na ang boses ni Zane. Bakit mo ipinagkait sa akin to? Yumuko si Luna. Hindi kayang salubungin ang tingin nito. Zane, hindi mo naintindihan. Ginawa ko to para... Para ano? Putol ni Zane, ang boses ay dumagundong sa hallway. Para sa sarili mo? Para sa pride mo? Hinawakan ni Zane ang panga ni Luna at pilit itong iniharap sa kanya. Ang mga mata ng lalaki ay nanlilisik sa galit, sakit at panghihinayang. Tignan mo ako, madiin na utos ni Zane, at sagutin mo ako ng totoo. Itinaas ni Zane ang papel na may resulta ng blood type. Nilamukos ito sa harap ng mukha ni Luna. Ninakaw mo ba ang 7 taon ng pagiging ama ko? Bago pa makasagot si Luna, biglang bumukas ang pinto ng ER. Lumabas ang nurse. Sir Zane? Miss Cortez? Gising na po ang pasyente. Hinahanap po kayo. Nagkatinginan silang dalawa. Sa isang iglap, ang galit sa mukha ni Zane ay napalitan ng isang desisyon. Inayos niya ang kanyang gusot na damit, pinunasan ng mukha, at tinalikuran si Luna. Hindi pa tayo tapos, malamig na sabi ni Zane bago pumasok sa kwarto ni Zio. Maghanda ka, Luna, dahil kukunin ko ang lahat ng ipinagkait mo sa akin. Naiwan si Luna sa hallway, nanginginig, habang ang bigat ng banta ni Zane ay dumadagan sa kanyang puso. Alam niyang, nagsisimula pa lang ang tunay na bagyo. Hindi maalis ni Zane ang tingin sa batang mahimbing na natutulog sa kama ng ospital. Ang dibdib ni Zio ay dahan-dahang tumataas baba. Ang mahahabang pilikmata nito ay nakalatag sa mapupulang pisngi. At ang buhok, ang magulo at maitim na buhok na kuhang-kuha sa kanya noong bata pa siya. Parang nananalamin si Zane. Nakakuyom ang mga kamao niya sa loob ng bulsa ng kanyang slacks. Ang higpit ng hawak niya ay sapat na para bumaon ang kuko sa palad. Pero mas masakit ang nararamdaman niya sa loob. 7 taon, 7 kaarawan, 7 Pasko, 7 unang hakbang at unang salita. Lahat yon ninakaw sa kanya. Lumingon siya sa gilid. Nakaupo si Luna sa isang sulyap na silya sa sulok. Nakayuko, yakap ang sarili at mugto ang mga mata. Mukha itong basag na basag. Pero sa paningin ni Zane ngayon, hindi ito ang babaeng minahal niya noon. Ito ay isang estranghero na nagtago ng pinakamahalagang parte ng buhay niya. Tinawagan ko na ang abogado ko. Basag ni Zane sa katahimikan. Ang boses niya ay walang emosyon, parang nagbabasa lang ng kontrata. Nag-angat ng tingin si Luna. Ang takot ay agad rumehistro sa mukha nito. Zane, huwag. Pakiusap nito, nanginginig ang boses. Huwag mong idamay ang batas dito. Mapag-uusapan natin to. Mapag-uusapan?
Tumawa ng mahina si Zane, isang tawang puno ng pangungutya. Binigyan kita ng 7 taon para magsalita, Luna. 7 taon. Ngayon, gusto mong mag-usap kung kailan nahuli na kita. Lumapit siya kay Luna. Nakita niyang umurong ito sa upuan. Parang takot na saktan niya. Nasaktan si Zane sa reaksyon nito. Wala siyang balak manakit pisikal, pero gusto niyang maramdaman ni Luna ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Kukunin ko si Zio, madiin na sabi ni Zane. May karapatan ako. At sisiguraduhin ko na sa korte, mapapatunayan kong hindi karapat-dapat ang isang ina na nagkait ng ama sa kanyang anak. Zane, parang awa mo na. Napaluhod si Luna sa harap niya. Humahagulgol. Hinawakan nito ang laylayan ng coat niya. Ako lang ang meron si Zio. Huwag mo siyang ilayo sa akin. Tinitigan lang siya ni Zane. Gusto niyang maawa. Gusto niyang yakapin ito. Pero ang galit ay parang pader na humaharang sa kanya. Bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Hindi doktor, hindi nurse, kundi ang flash ng camera. Click! 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 Nasulo sila ng liwanag. Agad na tinakpan ni Zane ang mukha ni Zio gamit ang kanyang katawan. Hinarang niya ang sarili sa pinto. Get out! Sigaw ni Zane. May 2 lalaking may hawak na kamera ang sumisiksik sa pinto. Sir Zane, totoo po ba? Anak niyo ang batang nasa loob? Miss Cortez, assistant niyo siya, di ba? Kailan pa naging kayo? Sir, anong masasabi niyo sa bagsak ng stocks ng Grayson Holdings dahil dito? Tinulak ni Zane ang pinto pasara at nilock ito agad. Hinihingal siya. Tumingin siya kay Luna na ngayon ay nanginginig na sa takot sa sahig. Paano? Bulong ni Zane. Paano nila nalaman? Walang nakakaalam nito maliban sa kanilang dalawa at sa doktor. Kinuha ni Zane ang kanyang cellphone. Sabog ang notifications. Puno ng missed calls mula sa board of directors, sa PR team, at sa mga magulang niya. Binuksan niya ang social media. Trending topic number 1. Asha Grayson's secret child. May litrato na kumakalat. Malabo. Pero malinaw ang laman. Siya. Buhat-buhat ang isang batang duguan habang umiiyak si Luna sa tabi niya. Ang caption, CEO Zane Grayson. May itinatagong anak sa kanyang empleyado? Grayson stocks plummeting. Napamura si Zane. Sofia, naalala niya. Nakita niya ang sasakyan ni Sofia sa parking lot kanina pagdating nila. Akala niya na mamalikmata lang siya. Ginamit nito ang pagkakataon para pabagsakin siya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag na hindi niya pwedeng ibaba. Dad calling. Sinagot ni Zane ang tawag. Ang panga ay naninigas. Dad. Nasa lobby kami ng ospital. Malamig na boses ng kanyang ama ang sumagot. Kasama ko ang mommy mo. Papapasukin kami ng security. Stay where you are. Binaba ang telepono. Tumingin si Zane kay Luna. Tumayo ka riyan. Ayusin mo ang sarili mo. Bakit? Sino yon? Tanong ni Luna habang pinapahid ang luha. Ang mga magulang ko, sagot ni Zane. At kung akala mo, ako ang pinakamasamang bangungot mo, nagkakamali ka. Paparating na ang tunay na bagyo. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto. Pumasok si Don Ricardo at Doña Elvira. Ang mga magulang ni Zane, walang emosyon sa mukha ng mga ito. Suot ang mamahaling damit para silang dadalo sa board meeting, hindi sa ospital. Hindi man lang nila tinignan si Zio na nakahiga sa kama. Dumiretso ang tingin nila kay Luna. Tinignan ni Doña Elvira si Luna mula ulo hanggang paa. Isang tingin na mas masakit pa sa sampal. So, panimula ng Donya. Ito pala ang dahilan kung bakit bumagsak ng 15% ang kumpanya sa loob ng isang oras. Mom, let me explain. Hakbang ni Zane. Shut up, Zane. Mariing sabi ng ama niya. Your carelessness created this mess. Ang gulo ng personal na buhay mo ay nagiging lason sa negosyo natin. Lumapit si Doña Elvira sa mesa. May inilapag itong isang brown envelope.
Napatingin si Zane sa envelope, tapos sa ina niya. Ano yan? Ang solusyon, sagot ng Donya. Bumaling ang ginang kay Luna. Miss Cortez tatawag nito. Alam kong alam mo kung sino kami. At alam kong alam mo kung ano ang kaya naming gawin. Napatayo si Luna, niyakap ang sarili. Wala po akong hinihingi sa inyo. Aalis po kami ni Zio. Ilalayo ko siya. Huli na para diyan, putol ni Don Ricardo. Ang mukha ng bata ay nasa lahat na ng dyaryo. Kapag umalis ka, iisipin ng tao na tinatakbuhan ni Zane ang responsibilidad niya. Mas lalong masisira ang imahe ng pamilya. So anong gusto niyong mangyari? Tanong ni Zane, kinakabahan sa takbo ng usapan. Humarap si Doña Elvira sa kanilang dalawa. Ang mukha nito ay seryoso, walang bahid ng pagbibiro. Kasal, sabi ng Donya. Nanlaki ang mata ni Luna. Po? Kasal, ulit ng Donya. Ipapalabas natin na matagal na kayong engaged at itinago lang ang bata para sa privacy. Isang grand wedding ang magaganap sa susunod na linggo para pataasin ulit ang stocks at linisin ang pangalan ni Zane. Mom, that's insane! Sigaw ni Zane. Hindi kami magpapakasal. Wala kang choice, Zane, sagot ng ama niya. Kung hindi mo aayusin ito, tatanggalin kita bilang CEO. Bumaling ulit si Doña Elvira kay Luna at dito binitawan ang tunay na bomba. At ikaw, Miss Cortez, may dalawa kang pagpipilian. Itinuro ng Donya ang envelope. Pipirma ka sa kontratang ito at magiging asawa ni Zane sa papel para bigyan ng lehitimong pangalan ang apo ko. Lumapit ang Donya kay Luna at bumulong sa paraang nagpatindig ng balahibo ni Zane. O gagamitin namin ang lahat ng pera at impluensya ng mga Grayson para kunin ang bata sa'yo at sisiguraduhin kong hindi mo na siya muling makikita kahit kailan. Subukan mo kami. Natigilan si Luna. Tumingin siya kay Zane, humihingi ng tulong, pero nakita niya na pati si Zane ay walang nagawa sa harap ng kapangyarihan ng mga magulang nito. Napatingin si Luna kay Zio na natutulog. Ang katahimikan sa kwarto ay binasag ng tunog ng life monitor. Pip! 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 Dahan-dahang inabot ni Luna ang envelope. Nanginginig ang kamay. Alam ni Zane sa sandaling iyon, wala na silang kawala. Nakakulong na sila sa isang hawla na gawa sa ginto at kasinungalingan. Ang tunog ng ballpen na gumuguhit sa papel ay parang tunog ng rehas na bakal na sumasara. Shrit! Shrit! Binitawan ni Luna ang pen. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Sa harap niya, nakangiti ng matipid si Doña Elvira. Kinuha nito ang kontrata. Tiningnan ang pirma ni Luna na parang sinusuri ang isang nabiling produkto sa palengke. Good choice, Miss Cortez, sabi ng Donya, bago ibinalik ang dokumento sa loob ng brown envelope. O dapat ko na bang sabihing, Mrs. Grayson? Nakasandal si Luna sa malamig na pader ng opisina sa mansyon ng mga Grayson. Pakiramdam niya ay ibinenta niya ang kanyang kaluluwa. Pero nang lumingon siya sa bintana at nakita si Zio na naglalaro sa malawak na garden sa ibaba, ligtas, masaya, at walang kamalay-malay, alam niyang wala siyang pinagsisisihan. Para kay Zio. Lahat para kay Zio. Ang kasal ay sa Sabado. Basag ni Don Ricardo sa katahimikan. Dahil sa skandal, kailangan itong maging malaki. Kailangan nating ipakita sa media na fairy tale ang nangyari. Hindi nightmare. Tumangulang si Luna. Wala na siyang boses. Mabilis na lumipas ang mga araw. Parang isang pelikula na naka-fast forward. Sukat ng gown, pictorial, rehearsal, lahat ay planado, lahat ay peke. At sa bawat sandali, nandoon si Zane. Pero hindi siya nito kinakausap. Tinitignan lang siya nito. Isang tinginin na walang emosyon, parang isang estatwa. Dumating ang araw ng kasal. Nakatayo si Luna sa harap ng malaking salamin. Suot niya ang isang gown na nagkakahalaga ng higit pa sa kinita niya sa buong buhay niya.
Puno ito ng kristal at mamahaling tela. Ang ganda mo, anak. Bulong ng kanyang nanay na nag-aayos ng kanyang belo. Umiiyak ito sa tuwa. Sa wakas, magiging maayos na ang buhay niyo ni Zio. Pumikit si Luna para pigilan ang luha. Kung alam mo lang, ma, hindi ito swerte. Ito ay parusa. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Ang liwanag ng camera flashes ay nakakabulag. Naglakad si Luna sa aisle. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mga ngiti ng mga bisita ay parang mga maskara. Alam niyang pinag-uusapan siya ng mga ito. Ang gold digger, ang sekretarya na nilandi ang boss. Sa dulo ng altar, naghihintay si Zane. Napakakisig nito sa kanyang itim na tuxedo. Pero ang mga mata nito ay kasing lamig ng marmol na sahig. Nang inabot ni Zane ang kamay niya, naramdaman ni Luna ang kalyo sa palad nito. Pamilyar. Pero ang hawak nito ay hindi mahigpit, hindi mainit. "Huwag kang manginig," bulong ni Zane nang hindi gumagalaw ang labi habang nakaharap sila sa pari. "Ngumiti ka. Binabayaran ka para dyan." Parang sinampal si Luna. Pinilit niyang ngumiti. Isang ngiting puno ng pait. "I do," sagot ni Zane nang tanungin ng pari. Mabilis. Walang pag-aalinlangan. Parang tinatapos lang ang isang business deal. "I do," sagot din ni Luna. Pero halos hindi lumabas ang boses niya. Nang sabihin ng pari na, "You may kiss the bride," naramdaman ni Luna ang pagpigil ng hininga ng lahat. Yumuko si Zane. Dahan-dahan. Pumikit si Luna. Hinihintay ang pagdampi ng labi nito. Pero dumapo lang ang labi ni Zane sa gilid ng kanyang bibig. Mabilis. Walang lasa. "Cut!" bulong ni Zane sa tenga niya. Tapos na ang palabas. Ang reception ay mas lalong nakakapagod. Kinamayan ni Luna ang daan-daang tao na hindi niya kilala. Ang tanging nagpasaya sa kanya ay si Zio. Nakatuksedo rin ang bata. Mukhang mini version ni Zane. Tuwang-tuwa ito habang tumatakbo palapit sa kanila. "Mama! Papa!" sigaw ni Zio. Nanigas si Luna. Ito ang unang beses na tinawag ni Zio si Zane na Papa. Tumingin si Luna kay Zane. Nag-aalala na baka magalit ito o itulak ang bata. Pero nagulat siya. Lumambot ang mukha ni Zane. Yumuko ito at binuhat si Zio ng mataas. "Nag-enjoy ka ba sa food, Zio?" tanong ni Zane. Ang boses ay malumanay. Ibang-iba sa boses na ginagamit niya kay Luna. "Opo, ang daming cake!" Niyakap ni Zio ang leeg ni Zane. "Papa, dito na po ba tayo titira sa malaking bahay kasama ka?" Tumango si Zane. "Oo." "Yehey! Buo na family natin." Nakita ni Luna ang pagdantay ng lungkot sa mata ni Zane habang nakatingin sa bata. Hinalikan nito ang ulo ni Zio. Sa sandaling iyon, nakita ni Luna ang Zane na minahal niya noon. Ang Zane na may puso. Pero nang ibaba ni Zane ang bata at tumingin ulit sa kanya, bumalik ang pader. Bumalik ang yelo. Gabi. Grayson Mansion. Ito na ang unang gabi nila bilang mag-asawa. Dinala sila ng mga katulong sa master bedroom. Isang kwartong kasing laki ng buong apartment ni Luna noon. May king-sized bed sa gitna, may chandelier at may balcony. Nang isara ang pinto, naiwan silang dalawa. Ang katahimikan ay nakakabingi. Nakatayo si Luna sa gitna ng kwarto, yakap ang sarili. Hindi pa siya nagpapalit ng damit. Hindi niya alam kung anong gagawin. Pumasok si Zane mula sa bathroom, nakapagpalit na ng pambahay. Hindi siya tumingin kay Luna. Dumiretso ito sa cabinet at kumuha ng unan at kumot. Lumapit si Zane sa kanya. Kumabog ang dibdib ni Luna. Anong gagawin niya? Inabot ni Zane ang unan at kumot sa kanya. Natigilan si Luna. "Zane?" "Huwag kang mag-assume, Luna." Malamig na sabi ni Zane. Itinuro nito ang malaking sofa sa dulo ng kwarto, malapit sa bintana. "Diyan ka matutulog," utos ni Zane. Tinignan ni Luna ang kama, tapos ang sofa. "Pero
Mag-asawa na tayo. Tumawa si Zane ng mahina, isang tawang nakakainsulto. Humakbang ito palapit kay Luna, hanggang sa maamoy na naman niya ang pamilyar na pabango nito. Mag-asawa sa papel, pagtatama ni Zane. Ang mga mata nito ay tumusok sa kaluluwa ni Luna. Binili ng mga magulang ko ang pangalan mo para sa anak ko. Pero hindi kasama sa kontrata ang pagiging asawa mo sa loob ng kwartong ito. Tinalikuran siya ni Zane at humiga sa malaking kama. Pinatay nito ang lamp sa side table. "Good night, Miss Cortez. Huwag kang hihilik. Ayoko nang maingay sa kwarto ko." Naiwan si Luna na nakatayo sa dilim, hawak ang unan. Ang luha na kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng pumatak. Akala niya, ang kasal na ito ang magiging simula ng paghilom. Pero habang naglalakad siya patungo sa malamig na sofa, na-realize niya ang totoo. Mas malayo pa pala ang distansya nila ngayon kaysa noong magkahiwalay sila. Dahil ngayon, magkatabi na sila, pero hindi pa rin sila pwedeng mag-abot. Ilang linggo na ang lumipas mula noong kasal, pero para kay Zane, parang nasa loob siya ng isang kakaibang panaginip. Gigising siya sa umaga at ang unang bubungad sa kanya ay ang amoy ng sinangag at kape. Hindi galing sa katulong, kundi galing sa kusina kung saan abala si Luna. Dati, ang bahay na ito ay parang museo. Malinis, maganda, pero walang buhay. Ngayon, may mga nakakalat na laruan sa sala. May tunog ng cartoons sa TV tuwing Sabado. At may tawa ni Zio na pumupuno sa bawat sulok. Nakatayo si Zane sa tuktok ng hagdan. Pinapanood ang mag-ina sa baba. Inaayos ni Luna ang collar ng school uniform ni Zio. Nakaluhod ito, matiyagang nagpapaliwanag. Ang buhok ni Luna ay nakapusod ng simple at kahit nakapambahay lang ito, hindi maikaila ni Zane na maganda pa rin ito. Napailing si Zane. Tumigil ka, Grayson. Artista lang siya sa palabas na ito. Bumaba siya ng hagdan. Agad na napansin siya ni Zio. "Papa!" Sigaw ng bata, sabay takbo palapit sa kanya. Yumakap ito sa binti niya. Sa unang linggo, naninigas pa si Zane tuwing yayakap ang bata. Pero ngayon, kusanang humahaplos ang kamay niya sa buhok ng anak. "Good morning, kiddo." Bati ni Zane. Napansin niya ang necktie ni Zio. "Bakit tabingi ang tie mo?" Ngumuso si Zio. "Hindi po kasi marunong si mama magtayang ganito eh." Sabi niya ribbon lang daw alam niya. Tumingin si Zane kay Luna. Nakatayo ito sa may dining table, namumula ang pisngi sa hiya. "Pasensya na." Mahinang sabi ni Luna, hindi makatingin sa kanya ng diretso. "Wala naman kasi kaming tayo noon." Lumapit si Zane kay Zio. Lumuhod siya para maging kapantay ang bata. "Ganito yan, Zio. Watch carefully," sabi ni Zane. Dahan-dahan niyang inalis ang buhol at inumpisahan ulit. Left over right, under, up, and through. Pinapanood ni Luna ang mag-ama. Nakita ni Zane, sa peripheral vision niya ang malambot na ekspresyon sa mukha ng dalawa. Nang matapos, tinapik ni Zane ang balikat ni Zio. "Perfect! Mukha ka ng Grayson." "Thanks, Papa." Pagkaalis ni Zio para pumasok sa school, naiwan silang dalawa ni Luna. Ang hangin ay biglang bumigat. Bumalik ang pader sa pagitan nila. May kape sa mesa." Basag ni Luna sa katahimikan. Aalis na sana si Zane nang hindi umiimik, pero napansin niya ang kamay ni Luna. May maliit na paso sa daliri nito, siguro galing sa pagluluto. Kusa na lang gumalaw ang katawan ni Zane. Hinawakan niya ang kamay ni Luna. Nagulat si Luna. Nanlaki ang mga mata nito. "Zane?" "Ang clumsy mo pa rin," masungit na sabi ni Zane, pero dahan-dahan niyang tinignan ang paso. "Lagyan mo yan ng ointment. Ayokong isipin ng mga tao na pinapahirapan kita dito." Binitawan niya agad ang kamay ni Luna at mabilis na lumabas ng pinto, bago pa mahalata ni Luna ang mabilis na tibok ng puso niya. Gabi, ang annual charity gala ng Grayson Holdings.
Ito ang unang public appearance nila bilang mag-asawa. Suot ni Zayn ang kanyang signature navy blue suit. Nasa isang sulok siya, hawak ang isang baso ng whiskey habang pinapanood ang crowd. O mas tamang sabihin, pinapanood niya si Luna. Nasa gitna ng ballroom si Luna. Suot nito ang isang simpleng emerald green gown na bumabagay sa kulay ng balat nito. Wala itong masyadong alahas, pero nagniningning ito. Ang daming lumalapit. Mga asawa ng business partners, mga investors, at sa bawat lapit nila, ngumingiti si Luna. Yung nepong ngiting pampolitika, yung ngiting praktisado. Alam ni Zayn na pagod na ito. Kilala niya ang bawat galaw ng kilay ni Luna kapag naiirita na ito sa suot na heels. Akmang lalapit na sana si Zayn para iligtas ang asawa ng may humarang na lalaki kay Luna. Si Marco, ang bagong head of marketing, bata, gwapo at kilalang playboy sa opisina. Nakita ni Zayn kung paano nag-iba ang mukha ni Luna. Mula sa pilit ng ngiti, bigla itong naging totoo. Tumawa si Luna. Isang tawa na umabot sa mga mata nito. Hinampas pa nito ng mahina si Marco sa braso. Parang may sumabog na bulkan sa dibdib ni Zayn. Mahigpit niyang hinawakan ang baso ng whiskey. Halos mabasag ito. Mukhang nagkakatuwa ng misis mo at si Marco bulong ng isang boses sa likod niya. Si Sofia. Suot ang pulang gown. Nakangisi si Sofia habang nakatingin din kina Luna at Marco. Alam mo, bagay sila. Patuloy ni Sofia, parang tinutusok si Zayn ng karayom. Parehong galing sa baba, parehong uhaw sa atensyon. Baka naman kaya siya tumawa ng ganyan ay dahil finally, may kausap na siyang ka-level niya. Hindi sumagot si Zayn. Nakita niyang inilapit ni Marco ang mukha nito kay Luna para bumulong. Tumawa ulit si Luna at tumango. Tama na. Ibinagsak ni Zayn ang baso sa mesa. Ang tunog ay umagaw ng atensyon ng ilang tao sa malapit, pero wala siyang pakialam. Naglakad siya patungo sa gitna ng ballroom. Ang mga hakbang niya ay malalaki at puno ng awtoridad. Nang makalapit siya, saktong hahawakan sana ni Marco ang siko ni Luna. Mabilis na hinablot ni Zayn ang kamay ni Luna at hinila ito palapit sa kanya. Napasubsob si Luna sa matigas na dibdib ni Zayn. Si Zayn? Gulat na tanong ni Luna. Tinitigan ni Zayn si Marco ng matalim. Excuse us, uuwi na ang asawa ko. Sir Zayn, nag-uusap lang kami tungkol sa... I said we're leaving, putol ni Zayn. Ang boses niya ay mababa, pero nakakakilabot. Hinila niya si Luna palabas ng ballroom. Hindi niya pinansin ang mga mata ng mga tao. Hindi niya pinansin ang pagpupumiglas ni Luna. Zayn, nasasaktan ako. Ano ba? Reklamo ni Luna habang hila-hila siya nito sa lobby hanggang sa parking lot. Binuksan ni Zayn ang pinto ng kanyang kotse at halos itulak si Luna papasok. Sumakay siya sa driver's seat at pinaharurot ang sasakyan. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay nakakasakal. Ano bang problema mo? Sigaw ni Luna. Nakakahiya ka. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Ako pa ang nakakahiya. Biglang prereno si Zayn sa gilid ng madilim na kalsada. Humarap siya kay Luna. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. At selos, ikaw tong nakikipaglandian sa empleyado ko sa harap ng maraming tao, tapos ako ang nakakahiya. Landian? Hindi makapaniwala si Luna. Nagkukwento lang siya tungkol kay Zio. Tinatanong niya kung saan nag-aaral si Zio dahil may anak din siya. Paliwanag ni Luna, halos paos na ang boses sa pagtatanggol sa sarili. Wala kaming ginagawang masama, Zayn. Bakit ba napakakitid ng utak mo? Dahil ayoko. Sigaw ni Zayn. Hinampas niya ang manibela, dahilan para mapapikit si Luna sa gulat. Ang hininga ni Zayn ay malalim at mabilis. Ang loob ng sasakyan ay puno ng tensyon na parang kuryente. Ayoko ng paraan ng pagtingin niya sa'yo, mahinang sabi ni Zayn, pero mas nakakatakot ito kaysa sa sigaw niya kanina. At lalong ayoko na nakikita kitang tumatawa ng ganoon para sa ibang lalaki. Natigilan si Luna. Ano? Tumingin si Zayn sa kanya.
Wala na ang galit sa mga mata nito. Napalitan ito ng isang bagay na mas madilim, mas mapanganib, at mas puno ng pagnanasa. Ako ang asawa mo, Luna. Bulong ni Zane, humahakbang ang boses palapit sa katotohanan. Sa papel man o hindi, akin ka. Bago pa makasagot si Luna, hinawakan ni Zane ang batok niya at hinila siya palapit. Nanlaki ang mga mata ni Luna nang dampian siya ng halik ni Zane. Hindi ito katulad ng halik sa kasal na malamig at pilit. Ito ay mainit, mabilis, mapusok. Parang gutom na gutom si Zane na angkinin ang bawat hininga niya. Nakalimutan ni Luna ang pagtutol. Kusa siyang napapikit. Ang mga kamay niya ay napahawak sa coat ni Zane. Hinihila ito palapit. Sa sandaling yon, walang kontrata. Walang kasinungalingan. Dalawang tao lang sila na matagal nang nangungulila sa isa't isa. Nang humiwalay si Zane, pareho silang hinihingal. Ang mga noo nila ay magkadikit. Nakapikit pa rin si Zane, parang ninanamnamang sandali. I hate it, bulong ni Zane sa labi niya. Ang boses ay garalgal. I hate it when you smile at him. Dahil gusto ko, sa akin lang ang ngiting yon. Nakatitig lang si Luna sa kanya, hindi makapaniwala. Ang puso niya ay parang sasabog sa dibdib. Pinaandar ulit ni Zane ang kotse at nagmaneho pa uwi ng walang imik. Pero ang kamay niya ay bumaba mula sa kambyo at hinawakan ang kamay ni Luna. Mahigpit. At sa pagkakataong ito, hindi na bumitaw si Luna. Kinabukasan, pumasok si Luna sa opisina na may kakaibang gaan sa pakiramdam. Hindi sila nag-usap ni Zane tungkol sa nangyari sa kotse, pero sapat na ang mga nakaw na tingin nito sa almusal para malaman niyang may nagbago. May pag-asa. Baka pwede naman talaga. Miss Cortez, tawag ng secretary. Putol ang nangiti nito at parang ninenerbiyos. Pinapatawag po kayo ni Sir Zane sa conference room. Ngayon din daw po. Ah, sige. Ngiti ni Luna. Inayos niya ang kanyang blouse. Siguro ay tungkol sa project na tinatapos nila. Pagbukas niya ng pinto ng conference room, nawala ang ngiti niya. Hindi lang si Zane ang nandoon. Nandoon si Sofia, nakaupo ito ng prente. May malademonyong ngiti sa labi. At si Zane? Nakatayo si Zane sa dulo ng mesa, nakatalikod. Ang balikat nito ay tensyonado, parang isang bombang handa ng sumabog. Ang lamig sa kwarto ay mas matindi pa kaysa noong unang araw niya. Zane? Tawag ni Luna. Bakit? Anong meron? Dahan-dahang humarap si Zane. Nanlamig si Luna. Ang mga mata ni Zane, yung mga mata na kagabi lang, ay puno ng init at pagnanasa. Ngayon ay puno ng galit at pandidiri. Mas malala pa kaysa noon. Walang salita. Inihagis ni Zane ang isang tumpok ng mga litrato at papel sa mahabang mesa. Slap! Dumulas ang mga ito hanggang sa huminto sa tapat ni Luna. Kinuha ni Luna ang mga litrato. Nanlaki ang mata niya. Litrato niya ito na may kausap na lalaki sa isang coffee shop. Ang lalaki ay ang CEO ng kalabang kumpanya at may mga bank statement na nagpapakita ng pagpasok ng 5 milyong piso sa account na nakapangalan sa kanya. Zane, ano to? Nanginginig na tanong ni Luna. Hindi totoo to. Hindi ko kilala ang lalaking yan. Huwag ka nang magkaila, Luna, sigaw ni Sofia. Tumayo ito at lumapit. Kitang-kita sa CCTV footage na nag-download ka ng confidential files kagabi. At ngayong umaga, nasa kamay na ng kalaban ang bagong designs ng Grayson Holdings. Sinungaling! Sigaw ni Luna kay Sofia. Wala akong ginawa. Ikaw ang may gawa nito. Tumingin si Luna kay Zane. Zane, maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawa yon. Alam mong hindi ako ganon. Lumapit si Zane sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay mabigat. Alam ko? Tanong ni Zane. Ang boses ay mahina, pero tumatagos sa buto. Akala ko alam ko. Akala ko, kilala kita. Tumawa si Zane ng mapait. Pero naisip ko, nagawa mo ngang itago ang anak ko ng 7 taon. Nagawa mo ngang magsinungaling sa mukha ko araw-araw.
Ano ba naman ang magnakaw ng kumpanya ko, di ba? Parang sinaksak si Luna sa dibdib. Zane! Kaya ka ba bumalik? Sumbatan ni Zane. Ang mukha nito ay namumula sa galit. Kaya ka ba pumayag sa kasal na to? Hindi para kay Zio, kundi para sa pera? Ganoon ka ba talaga kagahaman, Luna? Ang mga salitang yon ang bumasag sa huling pag-asa ni Luna. Hindi ang mga ebidensya, hindi si Sofia, kundi ang katotohanan na sa kabila ng lahat, sa kabila ng halik kagabi, sa kabila ng 7 taon, hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Zane. Sa paningin nito, isa pa rin siyang hamak na babae na kayang gawin ang lahat para sa pera. Pinahid ni Luna ang luhang tumulo sa pisngi niya. Itinaas niya ang kanyang noo. Kung yan ang tingin mo sa akin, sabi ni Luna, ang boses ay nanginginig pero buo. Wala na akong magagawa. Hindi siya nagpaliwanag. Hindi siya nagmakaawa. Dahil kung kailangan niyang ipaliwanag ang pagkatao niya sa asawa niya, talo na siya. Aalis na ako, sabi ni Luna. Sige, sigaw ni Zane. Umalis ka at iwan mo ang anak ko. Huminto si Luna. Lumingon siya kay Zane, ang mga mata ay nagliliyab. Hindi, madiin niyang sagot. Ang kontrata ay para sa pangalan mo, hindi sa pagkatao ko. Anak ko si Zio at hindi ko hahayaang lumaki siya sa piling ng isang amang hindi marunong magtiwala. Tumalikod si Luna at padabog na binuksan ang pinto. Iniwan niya si Zane na nakatayo habang si Sofia ay nakangisi sa gilid, nagtatagumpay. Gabi. Umuulan ng malakas. Basang-basa si Luna habang hila-hila ang maleta sa isang kamay at akay-akay si Zio sa kabila. Nakatayo sila sa labas ng gate ng Grayson Mansion. Mama, saan tayo pupunta? Iyak ni Zio. Gusto ko kay Papa. Bakit tayo aalis? Huwag kang makulit, Zio, sabi ni Luna. Kahit nadudurog ang puso niya sa iyak ng anak. Hindi na tayo pwede doon. Wala na tayong bahay doon. Pumara siya ng taxi. Habang papalayo ang sasakyan, lumingon si Luna sa bintana ng kwarto nila ni Zane. Madilim. Walang ilaw. Tulad ng puso niya ngayon. Akala niya ay may happy ending na. Pero tama nga si Zane. Isa lang itong palabas. At tapos na ang palabas. Napakatahimik ng buong mansyon. Ang tanging naririnig ni Zane ay ang malakas na hampas ng ulan sa bintana at ang tunog ng sarili niyang paghinga. Mabigat, mabilis, at puno ng galit. Nakatayo siya sa gitna ng master bedroom. Nakabukas pa rin ang pinto ng cabinet kung saan kinuha ni Luna ang mga gamit nito. Wala na. Wala na ang mga damit niya. Wala na ang maliit na bag ni Zio. Wala na ang amoy ng vanilla na unti-unting naging pamilyar sa kwartong ito. Bumalik siya sa sofa kung saan natutulog si Luna gabi-gabi. Hinaplos niya ang unan. Malamig na ito. Magnanakaw. Bulong ni Zane sa sarili. Pilit na binubuhay ang galit para takpan ang sakit na gumuguhit sa dibdib niya. Pera lang ang habol niya. Tama lang na umalis siya. Pero kahit anong pilit niya, hindi niya makalimutan ang mukha ni Luna kanina. Ang sakit sa mga mata nito. Ang dignidad sa boses nito nang sabihin nitong, hindi ko hahayaang lumaki si Zio sa piling ng isang amang hindi marunong magtiwala. Kumuha si Zane ng isang baso ng whiskey at nilagok ito ng diretsahan. Ang guhit ng alak sa lalamunan niya ay wala kumpara sa sunog sa puso niya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Elvira. Hindi tumingin si Zane sa ina. Nanatili siyang nakatalikod, nakatingin sa ulan sa labas. Masaya ka na ba, Ma? Tanong ni Zane. Mapait ang boses. Wala na siya. Wala na ang gold digger na kinasusuklaman niyo. Wala na rin ang apo niyo. Napanindigan ko na ang pagiging Grayson, di ba? Walang awa, walang puso. Inasahan niyang magdiriwang ang ina niya. Inasahan niyang sasabihin nitong, I told you so. Pero nanatiling tahimik ang Donya. Nang lumingon si Zane, nagulat siya. Nakaupo ang ina niya sa gilid ng kama at sa unang pagkakataon, mukha itong matanda at pagod. Tanga ka, Zane, mahinang sabi ng Donya.
Kumunot ang noo ni Zane. Ano? Tanga ka! Ulit ng ina niya, nakatingin sa kanya ng diretsyo. Dahil naniwala ka agad. Tumayo si Zane, naguguluhan. Ma, nakita mo ang ebidensya. Si Sofia mismo ang nagpakita ng... Si Sofia! Tumawa ng mapakla ang Donya. Ang babaeng gagawin ang lahat para makuha ka? At naniwala ka sa kanya kaysa sa asawa mo. Lumapit ang Donya sa kanya. May kakaibang lungkot sa mga mata nito. 7 taon na ang nakakaraan, Zane. Noong college pa kayo. Panimula ng Donya. Pumunta ako sa apartment ni Luna. Natigilan si Zane. Ano? Buntis siya noon. Alam ko. Sinabi ng investigator ko. Parang binuhusan ng yelo si Zane. Nanginginig ang mga kamay niya. Alam mo? Alam mong buntis siya? Oo, at pinapili ko siya. Pag-amin ng Donya. Ang boses nito ay matatag, pero may bahid ng pagsisisi. Ang sabi ko, kung mananatili siya sa buhay mo, tatanggalan kita ng mana. Sisirain ko ang pangalan niya at hinding-hindi ko tatanggapin ang bata. Napaupo si Zane sa sofa, parang hinihigop ang lakas niya. Kaya siya umalis. Bulong ni Zane. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi dahil ayaw niya sa akin, hindi dahil sa pride. Umalis siya para protektahan ka, Zane, at para protektahan ang bata mula sa akin. Pagtatapos ng ina niya. Kaya noong nakita ko siya ulit dito, at nakita ko kung paano kanya tignan, alam kong nagkamali ako. Pero ikaw, sa unang pagkakataon na sinubok ka, bumigay ka agad. Iniwan siya ng ina niya sa kwarto. Naiwan si Zane na durog. 7 taon siyang nagtanim ng galit. 7 taon niyang isinisi kay Luna ang lahat. Pero ang totoo, si Luna ang nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Napatingin siya sa ilalim ng sofa. May isang bagay na naiwan, isang lumang notebook. Dahan-dahan itong dinampot ni Zane. Nanginginig ang kamay niyang binuklat ito. Diary ni Luna. Binasa niya ang entry mula sa araw ng kasal nila. Zane, ang sakit ng tingin mo sa akin. Pero okay lang. Basta makasama kita, kahit sa papel lang. Basta makita kitang yakap si Zio. Mahal pa rin kita, gaya ng dati. At mamahalin kita hanggang sa matutunan mo ulit akong mahalin. Humagulgol si Zane. Niyakap niya ang notebook sa kanyang dibdib. Ang tunog ng kanyang iyak ay pumuno sa walang laman na kwarto. Luna, patawarin mo ako. Hagulhol niya. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Biglang tumunog ang cellphone niya sa mesa. Isang notification mula sa security department. Sir Zane, reviewed the CCTV footage per your instruction. The video shown by Miss Sofia was edited. Original timestamp shows Miss Cortez was at the hospital checking on Zio, not downloading files. Miss Sofia planted the transfer. Ang galit ni Zane ay nagbalik, pero sa pagkakataong ito, hindi kay Luna, kundi sa sarili niya at kay Sofia. Pero wala na siyang oras para kay Sofia. Kailangan niyang bawiin ang mag-ina niya. Mabilis na tumakbo si Zane palabas ng kwarto, pababa ng hagdan, at sumuong sa malakas na ulan. Wala siyang payong, wala siyang coat. Sumakay siya sa kotse at pinaharurot ito. Saan? Saan kayo pumunta? Sigaw niya habang pinapalo ang manibela. Ang ulan ay halos tumakip sa kalsada. Dinial niya ang number ni Luna. The subscriber cannot be reached. Sagutin mo, Luna. Please. Nagring ang phone niya. Ano number? Sinagot niya ito agad. Luna? Hello? Ito po ba si Mr. Zane Grayson? Boses ng isang estranghero. Parang nurse. Oh, ako to. Nasaan ang asawa ko? Sir, tumatawag po kami mula sa St. Luke's Emergency Room. Ang anak niyo po, si Zio. Nanlamig ang buong katawan ni Zane. Huminto ang mundo niya. Anong nangyari kay Zio? Sir, inatake po siya sa puso dahil sa stress at complications ng sakit niya. Critical po ang lagay ng bata. At bago pa makasagot si Zane,
Narinig niya ang isang pamilyar na boses sa background. Mahina, hirap na hirap. Boses ni Zio. Isang recording siguro na pinarinig ng nurse. Papa, tulungan mo ako. Papa, masakit. Nabitawan ni Zane ang cellphone. Ang sasakyan ay dumulas sa basang kalsada, pero nabawi niya ito. Pinatulin niya ang takbo ng sasakyan hanggang sa limitasyon. Ang mga luha niya ay humalo sa pawis. Kung may mangyaring masama kay Zio, kung hindi niya maabutan si Luna, hindi niya mapapatawad ang sarili niya habang buhay. Kumapit ka, Zio! Sigaw ni Zane sa kawalan. Papunta na si Papa. Papunta na ako! Ang tunog ng life monitor ang pinakamasakit na musika na narinig ni Luna sa buong buhay niya. Beep! 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 Mabagal. Mahina. Parang anumang oras ay pwede itong huminto. Nakatayo si Luna sa labas ng ICU, nakadikit ang noo sa malamig na salamin. Sa loob, nakahiga si Zio. Napakaraming tubo na nakakabit sa maliit na katawan nito. Ang oxygen mask ay halos takpan na ang buong mukha ng anak niya. Kasalanan ko to, bulong ni Luna, habang tuloy-tuloy ang agos ng luha sa kanyang pisngi. Dapat hindi ako umalis. Dapat tiniis ko na lang. Sorry, Zio. Sorry, anak. Ang bigat ng sisi ay parang kadena na humihila sa kanya pababa. Kung hindi niya hinila si Zio sa gitna ng ulan, kung hindi niya pinairal ang galit, baka naglalaro pa ito ngayon. Biglang bumukas ang pinto ng waiting area ng padabog. Napalingon si Luna, si Zane. Basang-basa ito sa ulan. Ang buhok nito ay magulo. Ang mamahaling damit ay gusot-gusot at dumidikit sa katawan. Hinihingal ito. Parang tumakbo ng ilang kilometro. Nang magtama ang paningin nila, nakita ni Luna ang takot sa mga mata ni Zane. Takot na higit pa sa naramdaman nito nung bumagsak ang stocks ng kumpanya. Biglang umakyat ang dugo sa ulo ni Luna. Galit. Sakit. Tumakbo siya palapit kay Zane at tinulak ito sa dibdib ng buong lakas. Bakit ka nandito? Sigaw ni Luna. Umalis ka. Di ba pinalayas mo na kami? Di ba magnanakaw ako sa paningin mo? Umalis ka, Zane. Baka mamatay ang anak ko dahil sa'yo. Tinulak niya ulit ito. Paulit-ulit, habang humahagulgol. Umalis ka! Ayaw na kitang makita. Pero hindi gumanti si Zane. Hindi ito nagalit. Hindi ito umalis. Sa halip, hinawakan ni Zane ang mga kamay ni Luna na pumapalo sa dibdib niya. At dahan-dahan, lumuhod ang makapangyarihang CEO sa harap niya. Natigilan si Luna. Nakaluhod si Zane sa maruming sahig ng ospital, basang-basa at nakayuko. Ang mga balikat nito ay nanginginig. Patawad, Luna. Basag na boses ni Zane. Patawarin mo ako. Nang mag-angat ng tingin si Zane, nakita ni Luna ang mga luha sa mata nito. Hindi pilit, hindi peke. Alam ko na, sabi ni Zane. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Alam ko na ang ginawa ni Mama noon. Alam ko na kung bakit ka lumayo. Nabasa ko ang diary mo. Nanlaki ang mata ni Luna. Ang diary ko? Ang tanga ko, Luna. Patuloy ni Zane. Hinihigpitan ang hawak sa kamay niya na parang ito na lang ang kakapitan niya sa mundo. Naniwala ako sa kasinungalingan ni Sofia at ng mga magulang ko. Hinayaan kong lamunin ako ng pride ko. At ngayon baka mawala ang anak natin dahil sa akin. Yumuko si Zane at idinikit ang noo sa kamay ni Luna. Saktan mo ako, murahin mo ako, pero parang awa mo na. Huwag mo akong paalisin. Gusto kong makasama ang anak ko. Gusto kong maging ama sa kanya. Kahit ngayon lang, kahit huli na. Nakita ni Luna ang pagguho ng pader ni Zane. Wala na ang CEO, wala na ang boss. Ang nasa harap niya ay isang amang nasasaktan at nagsisisi. Unti-unting nawala ang galit ni Luna, napalitan ng pagod at lungkot. Dahan-dahan siyang lumuhod para maging kapantay ni Zane. Niyakap niya ito. Sa gitna ng hallway ng ospital, magkayakap ang 2 taong winasak ng nakaraan, parehong umiiyak para sa kinabukasan ng anak nila. Gawin mo ang lahat, Zane.
Bulong ni Luna sa tenga nito. Iligtas mo siya. Lumipas ang gabi na parang taon. Nasa loob sila ng ICU. Pinayagan sila ng doktor dahil kritikal ang lagay ni Zio. Nakaupo si Luna sa kaliwa, si Zane sa kanan. Hawak nila ang tig-isang kamay ng bata. Zio! Bulong ni Zane. Ang boses nito ay malumanay. Pilit na pinatatag. Nandito na si Papa. Sorry kung natagalan ako ha. Sorry kung ang bagal ni Papa. Hinaplos ni Zane ang buhok ng anak. Lumaban ka, nak. Marami pa tayong gagawin. Tuturuan pa kitang magbike. Pupunta pa tayo sa beach. Ipapakita ko pa sa'yo ang designs ng mga eroplano ko. Tumulo ang luha ni Zane sa kamay ni Zio. Huwag mo akong iwan, Zio. Hindi ko kaya. Ngayon pa lang kita nakilala. Huwag mo na. Pinapanood ni Luna si Zane. Sa bawat salita nito, nararamdaman niya ang sinseridad. Biglang tumunog ng mabilis ang monitor. Beep, 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 beep! Nurse! Doktor! Sigaw ni Luna. Nagkagulo sa kwarto. Pumasok ang mga doktor. Pinalabas sila sa hallway. Nakita ni Luna sa salamin kung paano nag-revive ang mga doktor. Kung paano nila kinuryente ang maliit na dibdib ni Zio. Napasandal si Luna sa pader. Nanginginig. Hindi makahinga. Naramdaman niya ang mainit na yakap. Niyakap siya ni Zane mula sa likod. Tinatakpan ang mga mata niya para hindi niya makita ang hirap ng anak. Nandito ako, bulong ni Zane. Hindi ko hahayaang mag-isa ka. Sabay silang nagdasal. Sabay silang umiyak. Hanggang sa tumahimik sa loob. Lumabas ang doktor, nagtatanggal ng mask. Pinigil ni Luna at Zane ang kanilang hininga. He's stable, sabi ng doktor habang nakangiti ng pagod. Matibay ang puso ng anak niyo. Lumaban siya. Napaupo si Luna sa sahig sa sobrang relief. Agad siyang inalalaya ni Zane at niyakap ng mahigpit. Thank you. Iyak ni Luna sa dibdib ni Zane. Thank you. Umaga. Ang sikat ng araw ay tumama sa puting kumot ng ospital. Gising na si Zio. Mahina pa ito, pero nakadilat na ang mga mata at nakangiti. Nakaupo si Luna at Zane sa magkabilang gilid ng kama. Mama, Papa. Mahinang tawag ni Zio. Nandito kami, anak, sagot ni Luna. Hinahaplos ang pisngi nito. Tumingin si Zio kay Zane. Papa, hindi ka umalis? Akala ko galit ka. Parang dinurog ang puso ni Zane. Hinawakan nito ang maliit na kamay ni Zio at hinalikan. Hindi ako aalis, Zio. Kahit kailan. At hinding-hindi ako galit sa'yo. Mahal na mahal ka ni Papa. Ngumiti si Zio. Kinuha niya ang kamay ni Luna. At kinuha ang kamay ni Zane. Dahan-dahan, pinagpatong ni Zio ang mga kamay ng mga magulang niya sa ibabaw ng dibdib niya. Buo na ulit tayo. Inosenteng tanong ng bata. Nagkatinginan si Zane at Luna. Sa ilalim ng sikat ng araw, nakita ni Luna ang pagbabago kay Zane. Wala na ang yabang, wala na ang pagdududa. Bumaling si Zane kay Luna. Ang mga mata nito ay puno ng pag-asa at pagmamahal na matagal nang ibinaon. Luna, simula ni Zane. Hindi niya inalis ang kamay niya sa ilalim ng kamay ni Luna. Alam kong marami akong kasalanan. Alam kong nasaktan kita ng sobra. At alam kong ang kasal natin ay nagsimula sa isang papel at kasinungalingan. Huminga ng malalim si Zane. Pero gusto kong baguhin yon. Ayoko nang maging asawa mo dahil lang sa kontrata. Ayoko nang maging ama ni Zio dahil lang sa dugo. Tinitigan siya ni Zane ng diretsyo. Hayaan mong ligawan kita ulit. Hindi bilang CEO. Hindi bilang boss mo. Kundi bilang si Zane. Ang lalaking minahal mo noon at ang lalaking mas mamahalin ka ngayon. Tumulo ang luha ni Luna. Tumango siya dahan-dahan. Oo, Zane. Bulong niya. Oo. Ngumiti si Zio sa gitna nila, habang mahigpit na magkahawak ang kamay ng pamilyang minsan nang nasira, pero ngayon ay muling nabuo ng pagpapatawad. Lumipas ang 6 na buwan. Kung tatanungin mo si Zane noon kung ano ang definisyon niya ng tagumpay, sasabihin niya
ay stock market, profit margins, at ang pagiging CEO. Pero habang nakatayo siya ngayon sa rooftop ng lumang university building kung saan sila nag-aral, iba na ang sagot niya. Ang tagumpay ay ang makita ang nangiti ni Luna tuwing umaga. Ang tagumpay ay ang marinig ang tawa ni Zio tuwing sinusundo niya ito sa school. Huminga ng malalim si Zane. Inayos niya ang collar ng kanyang polo. Mas kinakabahan pa siya ngayon kaysa noong humarap siya sa board of directors noong nakaraang linggo. Bumukas ang pinto ng rooftop. Iniluwan nito si Luna. Nakapiring ang mga mata nito. Inaalalayan ni Zio na humahagik-gik sa tuwa. Zio, saan ba tayo pupunta? Baka madapa si Mama. Reklamo ni Luna. Pero nakangiti ito. Basta Mama, surprise ni Papa. Sagot ng bata. Huminto sila sa gitna, kung saan nagkalat ang mga petals ng rosas at may maliliit na fairy lights na nakasabit. Kahit na palubog pa lang ang araw. Okay, Mama. Open your eyes. Now. Tinanggal ni Zio ang piring. Napakurap-kurap si Luna. Nang luminaw ang paningin niya, napatakip siya ng bibig. Nakita niya si Zane, hindi nakasuot ng mamahaling suit, kundi suot ang lumang varsity jacket nito noong college, ang jacket na laging ipinapahiram niya kay Luna tuwing nilalamig ito sa library noon. Zane! Bulong ni Luna. Nilibot niya ang tingin. Dito tayo. Dito tayo unang nag-usap. Lumapit si Zane. Hinawakan niya ang kamay ni Luna. Ang mga mata niya ay punong-puno ng pagmamahal na hindi na kayang itago ng kahit anong maskara. Dito nagsimula ang lahat, panimula ni Zane. Dito ko unang nakita ang tapang mo at dito ko rin unang naramdaman na baka pwede akong maging higit pa sa apelyido ko. Lumuhod si Zane. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa iskandalo, hindi dahil sa utos ng magulang, at lalong hindi dahil sa kontrata. Naglabas siya ng isang maliit na kahon, pero hindi ito gawa sa velvet. Isa itong maliit na wooden box na inukit niya mismo nitong mga nakaraang linggo. Binuksan niya ito. Sa loob, kumikinang ang isang sing-sing na may simpleng disenyo pero eleganteng bato. Luna Cortez, sabi ni Zane, ang boses ay garalgal sa emosyon. Noong una kitang pinakasalan, pirma lang ang puhunan ko, pera lang ang dahilan. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Tumulo ang luha ni Luna. Hinawakan ni Zio ang laylayan ng dress ng ina. Nakangiti habang nanonood. Gusto kong itama ang lahat, patuloy ni Zane. Gusto kitang pakasalan ulit. Hindi para sa kumpanya, hindi para sa image, kundi dahil hindi ako makakahinga kapag wala ka sa tabi ko. Tinitigan niya si Luna sa mata. Will you marry me, Luna? For real this time? Walang expiration date, walang conditions, just us. Humagulgol si Luna at tumango ng paulit-ulit. Oh, Zane! Oh! Isinuot ni Zane ang sing-sing. Tumayo siya at niyakap si Luna ng mahigpit. Binuhat pa niya ito at inikot. Habang tumatalon si Zio sa paligid nila at sumisigaw ng yehey. Kasal na sila ulit. Isang buwan ang makalipas. Wala nang malaking katedral, wala nang media coverage, wala nang sapilitang mga bisita. Sa isang pribadong beach sa Batangas, habang lumulubog ang araw at nagkukulay kahelang langit, naglalakad si Luna sa buhanginan. Napakaganda niya sa kanyang simpleng puting dress na nililipad ng hangin. Ang buhok niya ay nakababa lang, may suot na bulaklak. Sa dulo ng aisle na gawa sa mga seashells, naghihintay si Zane. Nakaputi rin ito, nakatapak sa buhangin, at nakangiti ng abot-tenga. Sa unahan, nakatayo si Zio bilang ring bearer, proud na proud sa hawak na unan. At sa front row, nandoon si Doña Elvira at Don Ricardo. Oo, nandoon sila. Hindi man sila naging perpekto agad, pero nang makita nila kung paano binago ni Luna at Zio si Zane mula sa pagiging robot tungo sa pagiging tunay na tao, natuto silang lumambot. Tumayo si Doña Elvira at inabot ang kamay kay Luna
nang mapadaan ito. Isang maliit na ngiti. Isang ngiti ng pagtanggap at respeto. Pagdating sa harap ni Zane, walang script na binasa. Ipinapangako ko, sabi ni Zane, hawak ang mukha ni Luna, na aalagaan ko ang puso mo higit sa pag-aalaga ko sa yaman natin. Ipinapangako ko na ikaw at si Zio ang magiging priority ko, palagi. Ipinapangako ko, sagot ni Luna, na mamahalin ko ang lahat ng version mo, ang Zane na matapang at ang Zane na iyakin. Nagtawanan ang mga bisita. Tumawa rin si Zane. You may kiss the bride. Hinalikan ni Zane si Luna. Malalim, matamis, puno ng pangako ng panghabang buhay. Nang matapos ang seremonya, nagsimula ang reception sa ilalim ng mga bituin. May musika, may sayawan, at may tunay na saya. Umupo si Zane at Luna sa isang bench na malayo ng kaunti sa ingay. Pinapanood si Zio na nakikipaglaro sa mga pinsan ni Zane. Isinandal ni Luna ang ulo niya sa balikat ni Zane. Masaya ka ba? Tanong ni Zane, hinahalikan ang buhok ng asawa. Sobra, sagot ni Luna. Hinawakan niya ang kamay ni Zane at dahan-dahang inilagay ito sa kanyang tiyan. Natigilan si Zane. Naramdaman niya ang init ng palad niya sa tiyan ni Luna. Tumingin siya sa asawa, nanlalaki ang mata. Luna? Ngumiti si Luna, yung nangiting may halong hiwaga at tuwa. Mukhang magkakaroon na ng kalaro si Zio. Bulong ni Luna. 2 months, Zane. Parang huminto ang mundo ni Zane sa pangalawang pagkakataon. Pero ngayon, hindi dahil sa takot o gulat, kundi dahil sa umaapaw na ligaya. Talaga? Bulong ni Zane, naluluha na naman. May baby na ulit tayo? Tumango si Luna. Niyakap ni Zane si Luna at hinalikan ang tiyan nito. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa Diyos. Sa di kalayuan, lumingon si Zio at kumaway sa kanila. Kumaway pabalik si Zane at Luna. Ang alon ng dagat ay humampas sa pampang. Tinatangay ang lahat ng bakas ng masakit na kahapon. Ang natira na lang ay ang pamilyang binuo hindi ng dugo, hindi ng kontrata, kundi ng pagpapatawad at pagmamahal. Hinalikan ni Zane si Luna sa noo habang pinapanood nila ang buwan na lumilitaw sa dilim. Mahal kita, Mrs. Grayson, bulong ni Zane. Mahal din kita, Mr. CEO, sagot ni Luna. At sa wakas, ang kwento nila ay hindi na isang iskandalo, kundi isang alamat ng pag-ibig na nagtagumpay.